magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Ate Jo. And welcome back to our hashtag ANWR Breathing Space. This is your safe space. At kumusta po kayong lahat? Ako, ang dami kong ginawang work today. Tapos, wala akong admin, mga kapatid na nakikinig ngayon. Wala akong admin ngayon na nag-work sa page. Tapos ako naman, hindi ako um, nakapag-work masyado sa page na to because I have things to work on and wala akong admin, na-stress ako kasi hanggang Friday ako walang admin. So, ayun. Kaya pasensya na po sa mga hindi pa nare-replyan ng page. Huwag po kayo mag-alala. I'll try my best na makapag-reply sa inyo ngayong gabi. But let's move forward on that. Kumusta kayong lahat? Kumusta po ang inyong natapos na Wednesday? Ang sakit ng labi ko, yung ganto ko, yung nagka-crack. Mm, nagka-crack siya. Hindi ko alam kung bakit, pero nagka-crack yung labi ko. Promise, hindi ako kulang sa tubig kasi parang babad na babad ako sa water, pero nagka-crack talaga siya. Hindi ko alam kung bakit. So, yun. Kayo naman, kumusta naman kayo? Kumusta ang inyong maghapon? Kumusta ang inyong natapos na Wednesday? Kumusta ang inyong halfway week? Mamaya may introduce ako sa inyong bagong books na sabi ko nga sa inyo 15 pa talaga yung release niya pero isa soft launch ko muna din sila habang nandito pa tayo. Yan. Habang kaya ko pang mag soft launch para naman para may jowa. Pero yun, mamaya introduce ko sa inyong lahat yung ating June devotion at yung ating bagong kids book, which is our colorful love series, Book of Genesis, colorful, sorry, color coloring book, ayan. Ayan, nakakaloka. Um, Magbasa tayo ng comment. Kumusta kayong lahat? Hi, Romar. Magandang gabi. Sabi niya, hello, Ate Jo. Magandang gabi sa'yo, Romar. Si Jessica naman, hello, Ate Jo. Hello din sa'yo, Jessica. Kumusta kayong lahat? Hello, tumutunog yung aking ano. Um, Wait, reply natin to. Na, ayan. Nasa, sabihin ko lang, nasa live stream lang ako. Hehe. Nag, debo. Okay, ayan, nag-reply na ako. Sabi ko, mamaya na ako magre-reply. Okay, so, sabi naman ni, ay, nandito din si Adrian. Hello, Adrian. Magkausap lang kami ni Adrian dito kagabi at kaninang daling araw. No, Adrian, mga oras tayo magkausap? Alas 2? Mga 2:30 yata ng umaga, alas 3 ng umaga, magkakwentuhan kami nito si Adrian Gara. Tapos nagkita na naman tayo. Well, technically, nakikita mo na naman ako. Tapos ikaw, di ba kita nakikita? Sabi ni Jessica, nag 150 BP ko kanina, kaya medyo hilo na, listen lang ako sa gilid. Siguro Gedli ay gilid, no? Nahuhula lang ako, hindi ako magaling sa sa Gen Z language. Sabi ni Adrian, ayun, nakakapagod, hehe. Tapos ang hassle kasi umalis akong bahay, tirik ng ang init. Tapos nakarating akong office, basa yung sapatos sa ulan. Ano ba yun? Ang init ka umalis, tapos umuwi ka ng nakarating ka ng basa yung sapatos mo? Ganun ba yung nangyayari? Ay, nako. Nakasabahay ka na ba ngayon, Adrian? I hope that you're safe and sound. I hope you're warm. Isa yun sa pinakaayaw kong feeling, totoo lang, yung basa yung sapatos. Parang
hindi ko ako komportable pag basa yung medyas ko or basa yung sapatos ko. I'd rather wear slippers na lang pagka may ano, pagka maulan. And then tsaka ako magsusuot ng sapatos kapag pag hindi na pwedeng mabasa yung sapatos. Yun ang parang ano ba, eco ganyan. Sabi ni Mikael, hi Mikael, sabi niya, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi din sa'yo, Mikael. So, ngayong gabi, ang ganda ng topic natin kasi minsan, um, minsan pakiramdam natin we're falling behind or sometimes lagi tayong nahuhuli sa mga plano sa buhay. Kausap ko lang to si Kuya Den. Hi Kuya Den, magandang gabi. Thank you sa support mo sa ating coloring book. To si Kuya Den, isa din tong magaling na author. Pagka na-release niya yung book niya, supportahan natin. I'm sure everyone will support your book, Kuya Den. And paki-follow na din to si Kuya Denden. So, sobrang cool na tao nito. Yan. Pinromote si Kuya Denden. Binenta. Kaibigan ko po yan si Kuya Denden. Yan po ay pwede nyo i-follow. Very cool na tao. Maganda rin siyang, very good author din siya. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha at hinuhugot ang kanyang mga talent. Pero praise God sa buhay ni Kuya Denden. Hi Kuya Den. So ayun, um, ano ba yung sinasabi ko? Nawala tuloy ako. Pumasok kasi Kuya Denton eh. Um, ano ba yung pinagsasabi ko dito? Ayun. Yung topic natin for tonight is um, you're not behind or you're not falling behind because sometimes in our life we think na parang ay ang galing na ng mga kabatch ko. Parang may mga kaibigan ko nag move forward na sila, mabilis na yung ang dami nilang blessing. Parang tapos ikaw you feel like you're falling behind or you feel like hindi mo pa nare-reach yung gusto mong i-reach na pangarap, hindi ka pa nakakarating dun sa gusto mong marating. And yet everyone seems like they're moving fast with their life and they get all the blessings that you have been praying for. So parang pag tinitingnan mo yung environment, pag tinitingnan mo yung mundo, even the Philippines, pag tinitingnan mo yung ibang bansa, bakit yung ganito, bakit yung Singapore ganyan, bakit yung Canada ganito, tapos tayong Pilipino, 500, sa halagang 500, no? Sa halagang 500, nabibili pa rin yung boto natin. So parang, why? Why does this keep happening to us? And why do you think, or what do you think Christians should do in this season or in the time like this? Sabi ni Mikael, sabi ni Kuya Dandan, ay thank you po. Yes, follow po yung kaibigan ko na yan si Kuya Dandan. Sabi ni Mikael, working po ako sa mga poorest of the poor at mga katubo sa Tanay. Nakakapagod pero worth it naman. Hoping makapag bukas ng gawain ng Panginoon dito sa area. Ay, salamat sa Lord! Thank you, thank you for sharing that, Kuya Mikael. Alam mo, isa din yan sa heart ko, yung makapagtulong ng mga bata sa mga unreached places, tulad ng mga bundok, ganyan, ng mga kabataan doon, um, where the gospel is really hard to teach or dalin doon, mga ganyan. Dati, nung nasa kabataang level pa ako at magaling pa akong mag-hiking, ngayon kaya ko pa rin mag-hiking, kala nyo ah. Magaling pa rin ako mag-hiking, but nung kabataan ako, it was one of my passion talaga to go to mountains, to go to uh, mga katutubo, lalo dyan sa Tanay, to share the good news. Isa yun sa parang, ang saya-saya na moment ng buhay ko ng kabataan ako. And thank you for sharing that, Kuya Mikael. It just, fire up my heart na gawin siya at i-share lalo itong ginagawa natin. Alam kong bihira, no? Siguro 0.10% itong pagkakataon na makakapag-share ako ng gospel online at marireach ito sa kanila, but wala naman sigurong imposible sa Panginoon natin. And I really hope and pray that the Lord will guide you, Kuya Mikael. The Lord will provide what you need. I know it's hard to be a missionary. Hindi pa ako naging missionary, pero I was praying before to be
to be a pastor's wife. Before yun before. Tapos alam ko yung struggle ng isang pastor, alam ko yung struggle ng isang family from a pastor's perspective. So I'm really praying, Kuya Mikael, that everyone or the Lord will provide what you need, physical strength, material, emotional, and of course, spiritual strength sa pag-lead mo sa mga uh, tao dyan sa katutubo or kung saan ka man tinawag ng Panginoon. Alam mo yung ngayon ko lang nalaman na yun yung trabaho ni Kuya Mikael. Lagi ko siyang nakikita. Akala ko kasi from CCF na ito si Mikael, yung pala hindi. So, sorry naman. Napagkamalan ko siya sa ibang person. Alright. So, for those who are asking, ano yung gagawin, ano yung book na, wala na naman dito yung libro ko. Ano yung book na ginagamit natin for devotion ngayong kada gabi is the Root Before Roses, which is our May devotion. Wala siya dito. Nandun siya sa kabilang table. Pasensya na sa gulo ng higaan ko, ay ng higaan, ng kwarto ko, ganyan siya talaga. Hindi yan magulo para sa akin. Alam ko kung nasan yung mga pwesto niyan. Pero mukha lang talaga siya magulo kasi walang mga cover-cover. Basta ganyan, hayaan nyo na. Si Lord naman ang pinunta natin dito, hindi para makita yung gamit ko. So yan, Roots Before Roses is our May devotion. At dyan natin kinukuha yung ating devotion kada gabi. And for those na bago dito, bago pa lang namin naka-join sa breathing space or dito sa ANWR or Artist na Walang Ruler breathing space, ito ay safe space para sa lahat. Pwede kang mag-share dito ng testimonies mo or encouragement para sa mga kasama natin or pwede ka ding mag-share ng insight mo sa mga pinag-uusapan natin dito. And I hope and pray na bago ka umalis sa live stream na to, ay na-bless ka ni Lord and the Lord spoke with you personally. Yun. So, to you who wanted to grow roses, so to you who wanted to grow spiritually, emotionally, just you who wanted to grow, this is for you. So, alam ko na hindi aksidente na nandito ka. Hindi aksidente na kasama ka sa mga nakikinig ngayong gabing ito. And I hope and pray that the Lord will definitely speak to you personally, no? Hindi lang ito para sa ating buong grupo, kundi individual na um, individual natin tong pakikipagtagpo sa Panginoon. Ate Oreo, hi! So, sorry Ate Oreo, hindi ko pa nababasa yung message mo. Para sa mga bago pa lang kararating, wala akong admin for yesterday and kanina. So, bukas meron na akong admin, God willing, pero pasensya na po sa hindi ko pa nare-replyan sa inbox kasi talagang wala akong admin. I've been working 24/7, well, 24 hours na, and wala pa talaga akong time na declutter ng aking emails at aking inbox. But don't worry, ako po ay may naitap na makakatulong sa akin for the inbox ng page. So, nakita ko lang na nag-message ka, Ate Oreo, but hindi ko pa nakikita talaga or nabasa. Mamaya, magkwentuhan tayo. Okay, nasa na? Sabi ni Mary Joy, hello ate, good eve no. Ay, good eve po. Good eve po. Humabol po ako ate, kakatapos ko lang po kasi mag-dinner. Sabi ko si Mary Joy, at saka si Faye, lagi akong ina-update kung kumain na kumain na sila. Tapos, katatapos lang po kasi mag-dinner pero may ask po ako kung bakit naging halfway there yung name ng June Devotional. Kagabi po kasi sabi niyo po sa live, halfway holy po yung name. Oo, actually, halfway holy talaga yung name. But, as I was scrolling dun sa mga devotion per day, na-realize ko na may mga topics doon na hindi hindi parang applicable dun sa halfway holy. So, last minute, nag-decide ako na gawin lang siyang halfway there, which is, kung nasaan ka ngayon,
malayo na yung malayo pa man yung pupuntahan mo pero malayo na yung narating mo. Yun yung gusto kong mapuntahan or pinpoint ng June devotion. It's not you about holy ka na before tapos ngayon hindi ka pa rin holy kasi marami ka pang lalakbayan. Naisip ko lang na mas maganda siyang representation pag ginawa kong there instead of holy. But good job on nakita mo talaga yung changes na yon at nakikinig ka sa devotion natin. Mary Joy, ang bait-bait mo naman. Ang cool naman itong bebe na to. Thank you so much for pointing that out. But yes, binago ko yung June devotion name from halfway holy to halfway there. At as you go through the day by day devotion natin sa June, makikita niyo kung bakit ko yun binago. Sabi ni Kuya Dan, Amen, I feel behind, 36 na ako kasi. Ako din naman Kuya Dan, 36 na ako. But sometimes, meron na lang sa buhay ko, being 36, that I feel like um, hindi ako umuusad. Kumbaga hindi naman ako behind, pero hindi rin ako nag-move forward. Meron ako mga nakikita na nabe-bless sila sa buhay nila. The Lord is blessing their life with material things. Hindi ko siya nakikita na parang dapat meron din ako nun. Pero nakikita ko na, ba't kaya ganun ako? Hindi ko yung gusto. Parang hindi ko yun inaasam na magkaroon ako ng ganun. Pero wala rin akong gusto pa. Being 36. Parang okay na ako sa ganito. Okay na to, ganyan lang. But yeah, let's talk about that habang binabasa natin yung ating devotion. Correction lang po. Pastor's kid po ako pero I'm not a missionary. I see. DSWD, social worker po ako na naka-assign sa mga poors of the poor, particularly sa Poor Peace, sa Dumagat, Remontado sa Tanay. I've been to Dumagat before, kuya. I see. PK ka pala. Huwag ka mag-alala. Si Lord ang bahala sa'yo. Lalo-lalo na at PK ka pala. the Lord will definitely hold you and your whole household because you and your family chose to serve the Lord. And praise God din, no? Nasa part ka ng government. Ibig sabihin, meron kang say sa ginagawa mo or meron kang role na ipakita sa mga taong hinahawakan mo, halimbawa sa mga taga-dumagat na the government, na may pag-asa pa tayo sa government. Napaka-cool. Alright. Sabi ni Ate Oreo, ay, no worries po. Thank you, Ate Oreo. I love you so much. Okay, so let's go and read our um, Bible verse for tonight. I don't know if you can still see uh, the Bible verse. Sige, lakihan ko ng konti. Ayan. So, May 14. Tama naman siguro, no? May 14 tayo. At the right time, I, the Lord, will make it happen. This is from Isaiah chapter 60, verse 22. Basahin natin siya in a different um, version. Itong youth Bible ko from New Century New Century Bible um, Youth Bible. So Isaiah chapter 60 verses 22. 22, 22, eta. Ayan. I am the Lord, and when it is time, I will make these things happen quickly. Ganda. Dapat pala nilalagay ko dito yung iba't ibang version para ako personally, pag binabasa ko yung Bible with different tapos kino-compare ko siya sa iba't ibang klase ng version. Alam niyo na, mas lalo akong nai-inlove sa word ni Lord. Kasi parang, mas malalim pala tong version na to or mas mababaw pala tong version na to. Tapos minsan makikiligin ka na lang kasi mas naiintindihan mo tong version na to kaysa dun sa unang version na ilang beses mo na inulit tapos di mo magets. Kaya pag binasa mo naman sa ibang version, gets mo agad. So, ako, ginagawa ko yun paminsan-minsan na if I saw a verse, tapos malapit lang naman sa akin yung dalawang Bible na hawak ko,
ito nga, New Century at saka NIV, binabasa ko sa kanila. So, ewan ko kung gusto nyo yung gawin baka time consuming yun para sa inyo. Pero ako, I suggest that you do para mas cool. Katulad ng, habang hinahanap ko, kwento ko lang. Katulad ng Psalm 23, di ba? Sa NIV version, NIV na nga, version pa. Sa NIV, the Lord is my shepherd, I shall not want. Yun yung version ng NIV. Tama ba? Or iba yata yung pinagsasabi ko dito. Mamaya mag-ano tayo eh. Mag-viral tayo dito. Tapos nag-viral lang kasi kung ano nung pinagsasabi. Kawawa. Okay. Psalms 23 sa NIV. O tama. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. O di ba NIV na yun. Pero pag binasa mo siya sa New Century Bible, Youth Edition or Youth Bible, ang nakalagay dyan, the Lord is my shepherd, I have everything that I need. Doon sa I shall not want, medyo malalim pa yung pagkakaintindi ko. Kumbaga, ano bang ibig sabihin nun? Pero pagka nung binasa ko na siya sa Youth Bible, ang ibig sabihin pala nun, I have everything that I need, mas nagets ko. So kaya, ina-encourage ko kayo talaga to read the Bible in different version para lang cute and para cool. So sa NIV naman tayo, at the right time, I the Lord will make it happen. This is NLT. Pero sa NIV, ito naman siya sa 22. I am the Lord, in its time, I will do this swiftly. So, malamang narinig at nakita nyo na to all throughout the internet, this verse of the Bible. Alam kong kita nyo na to. Siguro, kabisado nyo na din to by heart. Minsan, ginagamit pa to ng mga tao just to give context sa pag wala kang love life, bibigyan ka nitong verse na to. At the right time, the Lord will make it happen. Bigla kang bibigyan ng nitong verse na to, Isaiah 60:22. And let's also use this tonight, or let's also dive into this tonight para makita natin, teka lang Lord, am I really falling behind? Am I really stuck? Am I just buried and not planted? Am I really growing? Or bakit naman yung mga tao nasa buhay ko na hindi sumusunod sa'yo ay nagpa-prosper, pero ako na sumusunod sa'yo, bakit parang hindi ako umuusad? Let's talk about that tonight. And before we do that, let's all pray muna. Sabi ko nga sa inyo, ayoko mag-viral. Huwag tayo magba-viral dahil kung ano pinagsasabi natin. So, let's ask the Lord for wisdom, that His grace be upon us, His wisdom be upon us, and may everything that we do, may everything that we say, may our facial expression, may every comment na mababasa natin sa gabing ito will bring glory to the Lord. At siya lang ang makatanggap ng spotlight ngayong gabi. So let's all pray. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, for the privilege that we can do this at the comfort of our home, and we love you so much. That's why we're here. Alam din namin, Panginoon, na hindi naman aksidente, Lord, na kami ay naririto para pag-usapan ka at ang iyong pag-ibig para sa amin. And may we also receive your wisdom, Panginoon. Hindi ka madamot sa karunungan, Lord. So, may your wisdom pour upon us, O God, and may your love and forgiveness, Lord, and um, even your spirit, Lord, may it pour down upon us, Lord, tonight as we listen and as we learn from you, Lord. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataong ito na marirealize namin o maiintindihan namin why things keeps on happening sa buhay namin, and may you answer any questions, Lord, na meron kami sa puso namin, at mabigyan ka namin ng glory. Make your name known, Lord, sa ginagawa namin ito. Wala pong kahit na sino sa amin, Lord, ang tatanggap ng papuri, o Diyos, kundi ikaw lamang, at tanging ikaw lang, Lord, ang maitaas at mapapurihan at sambahin, Lord, ngayong gabi. We really pray that whatever we do, we give glory to you alone. Sa iyo po ang lahat ng ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so, teka. Teka lang po. Okay. So, basahin natin to. Hindi ko alam kung kaya nyong basahin sa screen nyo, pero if you can read it with me. So,
It's easy to feel like you're falling behind. You look around and see people getting engaged, promoted, traveling, thriving in ways you feel you should have reached by now. And without even realizing it, your joy starts shrinking under the weight of comparison. So, bago tayo dumiretso doon, 'di ba? Alam na nito. Di ko alam kung ako lang ba, pero baka naranasan mo din 'to. When you look at other people and you compare yourself, you see that your joy starts to shrink. Kaya nga sabi sa isa sa natutunan ko sa mga previous series ng CCF is that one of the um, stealers of joy is comparison. That when you compare yourself to others, it's very easy for us to feel like we're falling behind. Ah, si Ate Jo kasi ganito eh. Si Ate Jo kasi ganyan. Marami na kasi yung followers si Ate Jo, kaya ganito na yung buhay niya. O kaya naman, si ganito, may sarili na siyang sasakyan na kapag travel na sila sa Singapore or sa... Mahilig ako sa Singapore, no? Di ko alam kanina ko pa yun, lagi ko nababanggit yung Singapore. Papunta na sila ng Japan or papunta na sila ng Europe para wala na silang magawa sa pera nila. Tapos ako, Lord, pagkain lang sa bahay namin, di ko pa magawa. Or hindi ko pa ma-provide. Or pamasahin na lang papuntang opisina, nahihirapan pa akong i-provide. And yet, bakit hindi sila sumusunod sa'yo? Masama yung ugali nila. Ako, Lord, sumusunod ako sa'yo. Lagi akong na-attend ng devotion ni Ate Jo. Lagi akong may prayer time. Lagi akong may Bible study time. Pero bakit ganito yung nararamdaman ko? When you compare yourself, especially to unbelievers, definitely you would feel like you're falling behind. You see people getting the blessings that you think they don't deserve. Bakit siya? Pinopromote mo siya, 'di ba? Kung sino sa inyo nagtatrabaho sa corporate, siguro naisip niyo na 'to, dumating na sa pagkakataon sa buhay niyo na yung pinromote, hindi deserving dun sa posisyon. Ikaw naman, wala ka mang pakialam, pero mapapaisip ka, bakit yun? Hindi naman pala absent yun. Bakit siya ang pinromote? Bakit siya wala mang ginagawa yun, palakad-lakad lang yun sa opisina, tas nagchichismis pa. Or minsan, if you've been single for too long, Lord, bakit ganun? Yung mga kasama ko, nagkaka-boyfriend na sila, o yung ibang babae dyan, o lalaki dyan, papalit-palit ng boyfriend. Ako, Lord, wala man lang ako matawag na baby, kada gabi. Di ba? May isip mo, am I really falling behind? So, when we start to compare ourselves, our life to other people, especially to unbelievers, we start to shrink our joy, and we would eventually feel like we're falling behind. But let's take a breath and remember this. O, hinga muna. Remember this. God doesn't operate on human timeline. He is not watching the clock the way you are. He is not saying, oops, late na siya. He's saying, at the right time, I, the Lord, will make it happen. That means your right time doesn't have too much theirs. Hindi ibig sabihin na yung time na sinasabi mong right time para sa'yo, right time din kasabay nila. It doesn't have to match someone else's right time. Your purpose, your process, your purpose, your face, are they are all intentionally designed for you. Sabihin mo yan sa sarili mo ngayong gabi, intentionally designed for you. Intentionally designed for you. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, if you just entrust the Lord, if you just surrender your life to Jesus, if you surrender your whole being, your life, your timeline, your plans to Jesus, intentional na lahat ng mangyayari sa'yo will be greater good for you, because sabi sa Romans, all things work together for good for those who love the Lord. At intentional yung mga bagay na yon na design para sa'yo, yung process mo, yung promotion mo, yung purpose mo,
your ministry, your personality. Dati hindi ka naman madaldal, ngayon madaldal ka na. O dati madaldal ka, ngayon medyo naging demure ka na. Yung mga phase ng buhay mo, season ng buhay mo, they are intentionally designed for you so that the Lord will make things happen in your life and His plans will go over your plans. Hindi ka miss out. You are not missing out. You're just being prepared. Lahat ng itong generation na to, itong kinagalawan natin, we love, we all love big events. We are, we love instant, um, we love being in a fast pace. Ito, sabi nga dito, the world loves fast results and viral moments. We all want that. Itong generation na to, yun talaga yung sinistrive na gusto niya pag nag-post siya ng isang selfie niya, kailangan in 10 minutes, dapat may 100 likes na. O kaya naman, pag nag-post ka na nagta-travel ka all throughout the world, dapat nakikita to ng mga kaaway mo before. O kaya naman, um, kapag ka, uh, kapag ka yung kaibigan mo, yung pinsan mo, may sarili ng bahay, dapat meron ka na din in future time. Walang masama naman doon. Sa tingin ko, walang masama if you want to be, if you want to excel in whatever position you are in right now. There's no, I don't think there's something wrong with that. But um, if your face is, um, kung nan, wait, naubos yung English ko. But if your face is not the same as with, is not the same with their face, and you're comparing yourself and your joy is being stolen from you, then something is wrong. Oo nga dati nung may Facebook ako, wala kasi akong Facebook eh, pero dati nung may Facebook ako, pag nag-post ako ng selfie ko, nakakatawa, nanay ko pa yung taga-like ko. Masaya na ako doon. Masaya na ako pagka may isa o dalawang nag-like doon, tapos isa pa yung nanay ko, di ba? Kaya ako walang Facebook eh. Pero you see, if if you if you continue to compare yourself, if you continue to tell to yourself na dapat ganito din ako, dapat at this, pag pinost ko to, ganito na yung dapat, mag-viral ako, dapat maging general manager na ako in timeline na ganito, and after that hindi nangyari lahat ng gusto mo, you tell the Lord, Lord, hindi mo ako mahal, hindi mo to ginagawa para sa akin, kinalimutan mo na ako. Nagdrama ka pa kay Lord. But the Lord is telling you right now, at the right time, if that's good for you, the Lord will make it happen. Isaiah chapter 60 verse 22. Balik-balikan mo yung pangako ng Lord na yun para sa'yo, that your right time doesn't have to match other people. Your right time should be under or be aligned with God's timing in your life. God loves slow growth, deep roots, and heart transformation that last. Hindi na siya nakatingin sa ano yung mga ginagawa mo. Nakatingin na siya sa kung sino ka, sino yung ginagawa niya, yung character mo, binibuild niya, yung roots mo, yung faith mo, pinapatibay niya, yung buhay mo, tinatransform niya. Doon siya nakatingin. Hindi na siya nakatingin sa kung ilang tao yung nag-like ng profile picture mo o ilang tao yung nag-heart doon sa TikTok video mo na sumasayaw-sayaw ka tapos kita yung mga puwet ng babyng hindi nilalagyan ng pampers. Hindi naman siya nakatingin doon. Nakatingin siya sa paano ka magbabago, no? Paano niya mababago yung buhay mo once you surrender your life to Him. Kaso, ayaw natin kasi gusto natin ng validation from other people. Lalong-lalo na ngayong generation na to, yung mga kabataan, we seek validation from other people. We seek validation, yung purpose natin, yung ganda natin nakabase sa kung sino yung nakabase sa ilan yung nag-send ng hearts, ilan yung nag-send ng stars, ilan yung
nag-view ng profile mo. Yung ganda mo nakabase sa mga influencer na bumibili ng mga kung 100,000 pesos na pulbos. Kung ganun yung standard mo, kung ganun yung purpose mo, kung ganun yung gusto mong validation, wala kang pupuntahan. Kaya the Lord is telling you right now, the Lord is telling you na, teka lang, anak, your validation should come from me. And if may mga plano ka sa buhay mo, if that's what you want, if it's good for you, I will make it happen. Sa timeline niya, sa timeline ng Panginoon, syempre. And that's why we are also called to surrender our life to Him because ano ba naman yung mga plano natin sa buhay natin compare sa plano ni Lord sa atin. Second Corinthians, teka lang, baka mali yung sabihin ko tapos sabihin na mag-viral ako, wait. Second Corinthians, chapter 2, verse 9. Or chapter 9, verse 2 siguro yun. Bakit wala? O, sabi ko sa inyo, baka mamaya magkamali ako. Ito, tama, mali. First Corinthians pala. Kasi naman First Corinthians pala. First Corinthians chapter 2, verse 9. However, it is written, as it is written, no eyes has seen, no ear has heard, no mind has convinced what God has prepared for those who love Him. If you want fame, Lord, gusto ko nang sumikat para ma-share ko yung good news sa iba. Lord, gusto ko ng ganong kagandang bahay. Lord, gusto ko ng maganda at gwapong asawa, yung marunong magluto at mag-drive. Lord, ganito. Lord, ganyan. If you are able to think that way, hindi pa nako-conceive ng isip mo kung gaano kaganda ang nai-prepare ni Lord para sa'yo. So you're not missing out. If you have surrendered your life to Jesus, if you have fully surrendered your heart, your mind, your soul, even your strength to Jesus, you're not missing out. You are being prepared. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, wala pang matang nakakakita, wala pang tengang nakakarinig, wala pang mind na nakakapag-comprehend kung gaano kaganda ang nai-prepare ni Lord sa mga anak niya na nagmamahal sa Kanya. Do you love the Lord? Do you love the Lord? If you love the Lord, then trust in His word. Trust in His word that in the right time, in His good timing, in His perfect timing, He will make it work. He will make it, He will do it. And even your mind, di mo pa naiisip kung gaano kaganda ang ginagawa ni Lord para sa'yo. Kasi mahal mo siya. Ano ngayon yung binibuild ni Lord sa'yo? Hindi naman rush. It's not rushed. It's not random. It is definitely not behind the schedule. So if you're in a season where everyone else seems ahead, take heart. You're not falling behind. You're being fruitfully led. God is not late and neither are you. Meron akong isang ginawang artwork before. Drawing siya ng isang orasan tapos nakalagay doon, hindi ka nahuhuli. Nauuna lang sila. Sabi nung comment, parang isang comment doon, di nahuhuli ka pa rin. Technically, tama naman siya. Natawa nga ako na nabasa ko yung comment na yun. Pero alam niyo yun, pag inisip niyo yun, hindi ka naman talaga nahuhuli. Nauuna lang sila. If the Lord allowed them to prosper, if the Lord allows them to be promoted, if the Lord allows them to be blessed beyond kung ano man ang pinagpipray nila, then so be it. Kasi you have already trust the Lord na. You have already given the Lord everything that you have. Sinuko mo na yung buhay mo, pati love life mo, pati bulsa mo, pati pamilya mo, pati relationship mo. Kung isinuko mo na yan kay Lord, you don't have to worry.
you don't really have to worry because it's not rushed, it's not random. Yung lahat ng bagay na nangyayari sa'yo, it is purposely and intentionally made for you. You're being faithfully led. Hindi nalilate si Lord at lalo ka na. Hindi ka rin malilate pag sinuko lahat-lahat kay Lord. Ate, hindi ako nakapag-aral kasi. Pwede pa ba ako pwede pa ba ako mag-enroll? Matanda na ako. Eh, di pag-pray natin. Pag-pray mo na hindi na ibigay ni Lord yung lahat ng kailangan mo. Eh, matanda na ako ate, hindi ko na kayang mag-serve. Hayaan na natin yung mga kabataan sa ministry. Eh, kaya mo bang kumanta? Kaya mo pa bang sumayaw? Kaya mo pa bang mag-host team? Kaya mo pa bang mag-usher? Eh di doon ka mag-serve. It's never too late to show the Lord na, Lord, here I am. Use me. Here I am. I want to serve you. And while we're serving, alam niyo, ang pinakamaganda sa Panginoon, while you're serving Him, He will make sure that nandun ka, or dadaling ka ni Lord dun sa panahon or sa pagkakataon na masasabi mo na lang, thank you Lord, kasi nag-serve ako sa'yo at habang nagsiserve ako, binibless mo ako. Minsan kasi, nakatuon tayo sa oras, nakatingin tayo, nakatutok tayo sa oras, minsan wala na tayong ginagawa. Naranasan niyo yun, yung ganon, yung mga moment ng buhay natin na alam mong marami kang gagawin pero nakatulala ka lang. Minsan overwhelmed ka sa trabaho, sa pagod, sa buhay, overwhelmed ka lang, nakatingin ka lang sa orasan, tapos lumilipas ang oras, wala kang nagagawa. Pero subukan mo lang na kahit na pagod o kahit na stress ka, kahit overwhelmed ka sa nangyayari sa buhay mo, you try to work through you try to do small things. Alam mo, magligpit ka lang ng higaan or magligpit ka ng damitan mo. Damitan ko, gulo-gulo yung damitan ko. Magligpit ka ng kwarto, magwalis ka, magpunas ka. Gumawa ka ng mga small things and you will definitely see na yung oras na instead na nakatitig ka lang sa orasan at pinapanood kung gaano siya kabilis dumaan, kapag nag-work ka during that time, marami kang matatapos or meron kang matatapos. Maybe it's not too much na nahugasan mo yung platong kahapon kinainan mo. Maybe it's not too much na naligpit mo yung higaan mo, but it's something. And sometimes that's also how God works in your life. When you work for the Lord, when you work for the ministry, di mo namamalayan, lumilipas na pala yung oras, lalo ka lang na in love kay Lord. Tapos hindi mo rin namamalayan, the Lord is also working in you and your life. Kakahintay mo sa answered prayer ng Lord, di ka na nagtrabaho. Kakahintay mo sa answered prayer ng Panginoon, tumulala ka na lang dyan, wala ka nang ginawang ministry. Why not use that time to serve the Lord, to soak yourself in prayer and in fasting and even in reading the Bible. Habang binabasa mo yun, habang ginagawa mo yun, alam mo yun, parang, sige Lord, gawin natin to. It's time. Hanggang sa ma-realize mo, kumikilos pala si Lord talaga sa buhay ko. Maybe the Lord is faithfully leading you. Hindi man ganun kabilis katulad ng iba, but He is leading you somewhere. All you have to do is to trust God, to surrender your life to Him, and sabihin mo, Lord, saan mo man ako dadalin, I'm with you. Kumbaga, ride and die kita, Lord. Alam niyo ba yung word na ride and die? Yung pagka may kaibigan ka na pagka, alimbawa, no, kaibigan niyo ako. Tapos, best friend kita. Tapos sabi mo, uy, Jo, nandiyan ka ba sa bahay niyo? Pwede ba akong pumunta dyan, makikitulog lang ako or magtatago lang ako kasi hinahabol ako ng pulis. Papapasukin kita, syempre, best friend kita eh. Tapos, sabi,
tatanungin kita, "Oh, anong nangyari? Bakit ka nandito? Anong nangyayari sa'yo?" Sabi mo, kasi ano, ah, nakapatay kasi ako ng tao eh. Ang ride and die na kaibigan, yung tipong pag dumating yung pulis, tinanong ka nung pulis, Jo, nandiyan ba yung kaibigan mo? Nasaan niya tinago yung bangkay? Ang ride and die na kaibigan, wala akong alam na bangkay. Wala akong alam na body. Wala akong alam. Yan ang ride and die. Alam mo, hindi ko alam kung tama yung pagkaka-explain ko, pero it's, isipin niyo yung context na yon na the Lord is your ride and die. Kahit saan ka, kahit anong gawin mo, kahit ano pang pinuntahan at ginawa mo sa buhay mo, pagka na kay Lord ka, you're protected. Siya bahala sa'yo. Hindi mo kailangan, hoy, walang ano yung baka mamaya magtago kayo ng bangkay dyan. Example ko lang yan ng ride and die. Pero what I'm trying to say is, pag nga kay Lord ka, protected ka. Siya yung bahala sa'yo. All you have to do is to befriend Him. Gawin mo siyang best friend. Lord, nako, wala na akong pera bukas. Anong gagawin ko? Father, kailangan na namin ng sarili naming bahay. Father, yung mga anak ko may sakit. Father, what should I do with my life? Father, I feel left behind. And the Lord, definitely 100%, the Lord will be there for you. The Lord will take care of you. Here's our encouragement for tonight. God has not forgotten you. He will never forget you. Has not forgotten you. Alam mo, parang ano ka, kumbaga sa Psalms 39, basahin ko lang yun, Psalms 39. Ikaw na lang yung magsasabi kay Lord, Lord, itago mo. Saan ako magtatago? Sa presensya mo. Alam mo, I praise God kasi naalala ko tong mga verses na to bigla. Kasi kanina nung binabasa ko to, hindi ko to naalala. But look, basahin natin. Psalms. Komanta. Hindi pala siya 39, baka 29 siya. Siyempre, hindi rin siya 29. Hanapin ko na nga lang mamaya. Pero alam niyo, sabi sa Psalms ba, baka magkamali kasi ako, ayoko mag-viral eh. Pero alam niyo, sabi sa Psalms, saan ba ako magtatago? Kapag umakyat ako sa langit, nandun ka. Pag pumunta ako sa ilalim ng lupa, nandun ka. Pag pumunta ako sa ilalim ng tubig, nandun ka. Saan ako magtatago? So, si David mismo naiisip niya, no? Parang daw makakapagtago kay Lord. So, somehow, may comfort doon. Somehow, depende kasi yun sa relationship mo with your tatay, with the Lord eh. If okay kayo ni Lord, comfort yun na, hi Lord, kahit saan ako magpunta, nakikita mo ko, hindi mo ako nakakalimutan. Pero pag hindi kayo okay ni Lord, pagka tinataguan mo si Lord, nakakakaba yun, no? Nakakakaba yun na nakikita ko ni Lord kahit saan. Ano ba yan? Saan pa ako magtatago? Kumbaga sa kwartong to, sa bahay namin meron kaming dalawang CCTV, no? Gumagana parehas yung CCTV na yon. Dalawa ba? Oo, dalawa. Oh, yan. May dalawa kaming CCTV. Kala mo naman, ang yaman-yaman, no? Pero meron kaming dalawang CCTV dito sa bahay. At pag pumunta kayo dito sa bahay namin, kung wala kayong gagawing masama, kung wala kayong planong masama sa pagpunta niyo dito sa bahay namin at nakita niyo yung CCTV, okay lang kayo, di ba? Okay lang, kasi wala mong gagawing masama eh. Pero, kung pumasok kayo dito sa bahay namin, pumunta kayo dito, tapos may plano kayong gawing masama, halimbawa, wala. May plano kayo masama sa bahay namin. Pag nakita niyo yung CCTV, kakabahan kayo. Hala, napapanood nila yung ginagawa ko. Hala, makikita nila tong ginagawa ko. 'Di ba?
Ayun pala sabi ni Ate Shane, "Hi Ate Shane, love you." Sabi ni Ate Shane, 139 pala. Ang hinahanap ko siya sa Psalms 339. Ang galing-galing ko talaga. Pero yun, 'di ba? Kung wala kayong masamang gagawin, hindi kayo kakabahan sa CCTV. Gayon din yung presence ng Panginoon. Kung okay kayo ni Lord, hindi ka kakabahan dun sa idea na the Lord has not forgotten you. The Lord always see you. Like, the Lord um has never forgotten you. Parang lagi siyang nakatingin sa'yo. Kakabahan kasi okay kayo eh. Okay kayo ni Lord. Parang, we're good, Lord. We're good. But sometimes, pag hindi kayo okay, takot na takot ka. So, paano ka naman Ate Jo, paano ako magiging okay? Paano tayo magiging okay kay Lord? Paano tayo magkakaroon ng magandang relationship sa Kanya na tipong masarap ito i-claim, masarap tong pangako ni Lord na to na um, His eyes are always upon us. Eh di, simple lang yan. You surrender your life to Jesus, you give your life to Him, kasi alam mo, hindi yun dahil God siya. No, hindi lang yun. But He loves you so much. He loves you so much that He gave Jesus, His only Son, for you, so that you will not perish for eternity, but have everlasting life with Him. Magiging okay ka with everlasting life with God, because you have accepted Jesus as your Lord and Savior. Kumbaga, yung mga kasalanan na ginagawa mo, kaya ka lang naman hindi okay kay Lord kasi may kasalanan ka eh. Kaya ka lang naman hindi okay sa tatay mo kasi may ginawa kang kaloohan, may ginawa kang mali. And that sin, yung kasalanan na yan, bayad na yan. Mababayaran na yan. Actually, nabayaran na yan ni Jesus nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa'yo. At nabuhay siyang muli. Nabuhay siyang muli para iligtas ka sa mga kasalanan mo. So, para maging right ka with God, para maging okay kayo ni Lord, para maging comforting sa'yo itong word ni God sa'yo ngayon na God has not forgotten you, God has always been looking upon you, para maging comfort ito sa'yo, i-surrender mo yung mga sins na nagawa mo. Surrender mo yung mga pagkakamali, mga wrong decisions na nagawa mo sa buhay mo, and you accept Jesus, you accept His forgiveness in your life, that you accept His plans for you, yung mga better plans para sa iyo at sa buong pamilya mo, sa mga plano mo sa buhay mo, hanggang sa maging okay kayo ni Lord. Hindi ka nandito, naniniwala ako na hindi ka nandito dahil trip mo lang. Dinala ka ni Lord dito. And I am telling you, this is the right time. This is the moment. This is the moment. This is the day that the Lord has come. This is the day na makikipagtagpo sa iyo si Lord. Hindi ka early, hindi ka rin late. Ito yung perfect timing na dinala ka ni Lord ngayon para marinig mo itong word niya na para maging okay kayo ni Lord, surrender your life to Him, surrender your sin, surrender your um, flaws, surrender everything that you have, and let God take care of you moving forward. You are right where you are right where He needs you, being prepared for what's next. You are here. It's not an accident that you're here, and you are here because He needs you to be here, and He is preparing you for what's next in your life. You have to trust His pace. Have to trust His perfect timing. He is never in a rush, but He is always on time. Yan ang ating devotion ngayong gabing to. I know that, wait lang, ay, laglag ako to. Wait. Uh, yan. I know na apakaganda ng ating topic for tonight. So if you are hearing this message right now and you think, Lord, para sa akin yun, no? Para sa akin tong pag-uusap na to, or para sa akin tong message na to, I want to pray for you. And if you have anyone from your friends, family, or anyone in your life right now that you want to also pray for them so that they too may encounter Jesus, please pray for them too. Um,
na hayaan ni Lord na makipagtagpo din siya sa mga taong mahal mo sa buhay at magkaroon din sila ng matinding pagmamahal sa Panginoon at magkaroon sila ng purpose. Hindi lang basta humihinga lang at nagdadagdag ng oxygen dito sa mundo, kundi magkaroon sila ng purpose sa buhay at ikaw din mismo na nandito ka kasi niloob ng Lord na marinig mo tong message na to because it's not too late for you to surrender your life to Him and for you to have a new life with Jesus. So I want to pray for you. Let's all bow down and let's pray. Lord God, salamat Panginoon sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat Panginoon sa kabutihan mo, O Diyos. We humble ourselves in your holy presence, Lord. Kami po ay lumalapit, Panginoon, at humingi ng tawad sa aming pong mga kasalanang nagawa, maliit man o malaki, naalala man namin o hindi, hayag man o lihim, o Diyos, lahat ng mga bagay na ito na hindi nakakalugod sa kabanalan mo, Panginoon. We surrender them, Lord, at the feet of your throne. We thank you, Lord, sa pagkakataon, Panginoon, na nakakalapit kami ng ganito sa kabanalan mo. And we can never do this, Lord, without Jesus, your Son that died for our sin and rose again from the death. Thank you, Lord Jesus, and we're claiming your forgiveness. We're claiming your plans for us. We're claiming, Lord, that you continue to renew our spirit. You continue to strengthen our faith, O God. At ngayon din, Panginoon, sa oras na ito, we surrender our life to you, Jesus. We surrender our whole being, Panginoon, yung mga plano namin, mga desisyon namin sa buhay. We surrender our relationships with you, Lord, with our family, with our spouse, with our siblings, Lord, with our children. We surrender everything to you. At ikaw na, Panginoon, ang siyang maging Diyos ng aming buhay. Ikaw na, Lord, ang siyang maging hari ng aming buhay, Panginoon. Ikaw na mag-lead ng buhay namin mula ngayon, Panginoon, hanggang sa pagkakataon na makaharap ka namin ng face-to-face. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. And we thank you because your timing is perfect. And right now, Lord, this is not an accident, Lord, that we are here. And you are speaking to us personally, Lord. Nakikita mo kami. At hayaan mo, Lord, na makita din namin kung gaano kakabuti sa buhay namin and how much we need you, how much we need your presence in our life, Lord. Ikaw, Lord, na nagbibigay ng purpose. Ikaw, Lord, na nagbabago ng buhay. Ang siyang maging Diyos ng aming buhay mula ngayon hanggang sa susunod na pagkakataon, Lord, na again maging face-to-face, maka-face-to-face ka namin. Sa iyo po ang lahat ng pagsamba, pag-ibig, at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen! Amen! So, para sa mga gustong tataas ko na lang din, yung ating questions to founder and yung prayer time, yung mga prayer na maikling prayer lang naman na to, pwede nyo lang i-screenshot. Wait lang, ngiti lang ako. Pwede nyo yung i-screenshot para mamaya pagkabago kayo matulog, tapos instead na mag-TikTok kayo at manood ng mga kung ano-anong video sa internet, pag-isipan nyo tong thoughts or questions to founder natin para cool. And if you still also want to pray this prayer, you can also screenshot it. Okay, so magandang gabi sa inyong lahat and thank you so much for staying with me for 1 hour. 1 hour na ba ako? Watching from San Juan, La Union. Aba, nasa LU naman si Ate Shane. Kagagaling lang namin sa Dulos Hope Floating Library sa San Pedro, La Union. Grabing blessing ni Lord. Ang ganda naman. Si Ate Shane talaga yung mga tipong mga kaibigan na gusto mong i-follow lagi sa social media niya kasi kung saan nakakarating. Praise God for your for your safe travel, ate. And sakto-sakto, mainit-init pang summer. May humahabol-habol pa na mainit na pa summer season. Thanks sa encouragement tonight. Salamat din, Ate Shane. And alam ko na
lahat kayo gusto na rin magpahinga. Alam ko this has been a tough week. We praise God sa ating election. We praise God kasi alam natin na siya pa rin naman, pagkatapos ng lahat ng to, siya pa rin naman ang um, bahala sa Pilipinas. So, thank you Lord sa ating natapos na election. Bumoto ba kayo? Baka naman di kayo bumoto. So, para ma-support nyo yung ating page, syempre, available pa rin ang commission artworks natin, which is 300 per character. Tapos, available pa rin yung mga previous nating mga devotions na um, for physical copy and soft copy. Tapos, meron na tayong June. Ito, meron na tayong June. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng June devotion natin. 'Di ba? Sobrang pretty. Halfway there. Yan. Um, it is a story. Mga stories to sa basta, di ko na i-share. Pero yan, ang ating June devotion, available na siya as hard copy and digital copy. So, message lang kayo if you want to take advantage or if you want to order this June devotion. Maaga ko na siya na i-release para hindi ako na gagahol pagdating ng mga end of May. So, ngayon pa lang, nagpo-produce na kami nito para makakuha, masend ko na as early as possible lang ating June devotion. Asa na? Ate, ano? Amen. Salamat Miss Jo sa devotion. Ay, salamat din. Kuya din, nandito ka pa rin pala. Sabi ni Jessica, thank you Ate Zoe. Kami sa Rizal, sana makita kita kahit busy ka. Woo, talaga? Sige. Sige, libre mo akong kape, Jessica, kasi mas mayaman ka sa akin eh. Sabihan mo ako, Jessica, or sabihan niyo ako ni Paul kung nandito kayo sa Pilipinas. Pilipinas? Para naman maka-date ko kayo. Teka, Adrian, thanks sa encouragement ate. Actually, nakapag-pause ako sa isang coffee shop while listening to this live stream. So, on my way na pa uwi. Talaga naman, nagkape pa si Adrian. Mag-ingat ka, Adrian. We love you so much. Mag-iingat po. Teka. Siyempre, order na ako agad niyang Devo ate. May nasa June Devo. Sige, tigisa na kayo. Bibigyan ko na kayo. Nakalista na yung mga pangalan nyo sa mga una kong sasendan ng devotional. So, message na lang din ako para masend ko. Ate Shane, hindi ko alam kung saan kita padadala. Nasa Elio ka ngayon. Or nasa Abra, nasa Baguio. Saan kita padadalan? Sige. Mikael, thank you palagi Miss Jo sa live stream mo. Naging part na ng routine ko every night na makinig sa devotion natin. Salamat. Ano ba? Nakakakilig naman kayo. Pinapakilig niyo ako. Okay, wait. So, syempre, hindi pa naman tapos ang May. Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng May. So, available pa rin ang ating May devotion. So, kung gusto niyo pa rin take advantage nito, you can just message us. It's available for 100 sa digital copy and 150 sa ating hard copy. Tapos, ito na! Adrian, ito na. Hindi ko pa lang siya na-post sa page. Pero ito na, available naman ang ating Book of Genesis for kids. This is the Colorful Love series. Ito yung binabanggit ko sa inyo, no? Na coloring book na buy one, give one. Di ko pa lang siya talaga na-post kasi I'm still speaking with a lot of with sponsors pa. A lot. Wala, si Kuya Dan lang talaga yung kinausap ko. Pero I'm speaking to some sponsors para makapagpadala kami ng books nationwide. So may mga kinakausap na ako mga churches, small churches na pwede kong sendan itong mga libro na to or ng Book of Genesis na coloring book. So para sa inyong kaalaman, this is available. Pag bumili kayo ng isang copy, ibibigay naman natin sa mga small churches all over the Philippines. So, syempre, the more kayong makakabili, the more yung mga books na pwede nating ipamigay dun sa mga bata. Halimbawa, ito sila Kuya Mikael, di ba? He is working or his family is working sa Dumagat. So, pwede natin silang sendan doon. Pero, hindi na sila kailangan bumili, di ba? Hindi na sila kailangang mag-purchase kasi nga, sabi nga ni Kuya,
Kuya Mikael kanina, he is working with the poorest of the poor doon. So baka hindi na nila afford na makabili sila ng book na ito. So kayo, baka naman may heart kayo to sponsor book na ito. So, bili lang kayo para ano, para makapag-send tayo ng books sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Alam nyo, ang ganda nitong book na to kasi um, it starts with the creation of God. So, hindi ko lalahatin yung 66 books of the Bible. If God willing, I can or I will. Pero sa ngayon, nakafocus ako sa Book of Genesis kasi gusto kong yung mga bata na marireach natin is mag-start silang ma-inlove sa creation ng Lord. Kasi alam niyo na, maraming mga bata ngayon na nakatutok na lang sa cellphone, nakatutok sa tablet, kung saan-saan. O kaya naman, hindi na naaalala yung creation, yung story of creation. So that's why inopen namin ang Book of Genesis for Kids. So, kasama na dyan yung may memory verse sila, nababasahin per day, short devotion din, alamang tayo lang yung mag-devotion. Tapos, may mga kasama na din siyang stickers. So, one book, 150 na book, yung physical copy lang yung magiging buy one give one. Syempre, hindi natin pwedeng i-reproduce to. So, physical copy lang yung available for buy one give one. And available din siya sa soft copy or digital copy para sa mga, alimbawa, teachers na gustong gamitin to for their, tag dito, their Bible study sa mga bata. Pero, yun nga, hindi siya pwedeng i-reproduce. Ayun. Sana all. Soon, kung magagawi ako sa Laguna, sasadyarin ko rin si Miss Jo. So, hindi ako taga Laguna, ate, pero sige, pag nandito ka, malapit, kung nasa Laguna ka, or basta nasa Rizal ka, go, magkape tayo. Si Adrian yun nasa Laguna, so baka kayo yung magkita. Ate Clarice, ito na yung coloring book. Ay, dinagpa talaga ni Adrian. Hi Clarice, magandang gabi sa'yo. Si Ate Shane sabi niya, ganda ng coloring book, mine 2 copies para sa dalawa kong pamangkin. Sige, basta yung message na lang ako para sabay-sabay ko i-send sa inyo yung mga ino-order nyo. Tapos, nakaka-excite. Please, please, please pray for this project, this goal. Kasi, hindi lang books yung ipapamigay natin. We're also looking to do some outreach program and feeding program din sa mga bata. So, hindi lang talaga buy one, give one yung makukuha ng bibili ng libro na to, kundi makakapag-share din sila sa ating outreach program. So please, help me pray for sponsors, help me pray for people who would buy this book or at least magbigay ng sponsorship para marami tayong librong maipamigay sa mga bata. Okay? Ano pa? Marami pa. Dami ko naman. Siyempre, available pa rin naman yung merch natin. Tapos, QR code. Available yung ating mga previous devotion sa YouTube. So, pag may time kayo, you can follow our other social media like YouTube, Instagram, TikTok, or Threads. Yun lang. Alam niyo naman na to. I-screenshot nyo na lang para makapunta kayo dun sa link na yun. So, wala naman na akong ibang um, wala na akong ibang announcement. Avail na kayo nitong halfway there ng ating June devotion para hindi tayo mahuli sa pag-deliver. At syempre, supportahan nyo po ang ating Book of Genesis, coloring book for kids. Itong dalawang batang to, yan, ito, papakita ko lang sa inyo. Ito, si Sabi, at saka si Kowa, dalawang pamangkin ko po yan. So, sila yung aking mga ang tawag yun? Sila yung aking model sa libro. So, sana talaga, no, support nyo yung ating Book of Genesis or Colorful Love series ng Book of Genesis. So, yun. Wala naman na akong gusto pang i-dagdag. Thank you so much for staying here and thank you so much for um, spending your night with me. So, yun. Mag-pray tayo. Mag-pray, magbasa ng Bible. Ang gulo ng hair mo. Magbasa tayo ng Bible at uminom ng tubig. Wag na wag tayong mauuhaw sa relasyon ng iba. Okay?
And, Ate Yam Yam, matagal ko ni... Wait, message na lang nga kita. Ate Yam, kararating mo lang ba? Kanina ina-explain ko lang na wala akong admin for 4 days na. So, ay hindi actually, 2 days lang naman. Kahapon at ngayon, wala akong naging admin. So, hindi ko talaga nakuha yung mga, tawag dito, hindi pa ako nakakapag-work sa page. Kung napapansin nyo, hindi rin ako nakakapag-post pa kasi ang dami kong ang ginawa tulad nitong Book of Genesis at yung June devotion natin. So, medyo wala akong time. Ngayon, hindi ako nakapag-inbox recently at wala akong naging admin for 2 days na. So, magkwentuhan tayo, Ate Yam Yam. Pagkatapos itong devotion na to, kakain lang ako ng konti tapos magkwentuhan tayo. Ha? Wala na akong gusto pang i-share. Share? Wala na pa akong gustong ikwento. So, mag-end na tayo ng live. Again, mag-pray ha. Huwag kakalimutan mag-pray.